lingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahin ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Dalawang Korean nationals na iligtas sa tangkang kidnapping, 3 suspect arestado ng Pampanga PNP sa Clark Freeport Zone, Mabalakad City, Pampanga. Mahigit 1 milyong budget para sa livelihood program ipinagkaloob sa mga magsasaka sa Iloilo. 3.3 milyon pisong halaga ng shabu na samsam, 109 drug suspect arestado sa Caraga. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Arestado ang top 10 most wanted person ng Reyon 2 na sangkot sa kasong panggagahasa matapos ang sinagawang operasyon ng mga otoridad sa Cordon Isabela. Patuloy naman ang kampanya kontra kriminalidad ng pambansang pulisya upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan ng lugar. Ang buong detalye ng balita kay Patrolwoman Richelle Ledesma. Ng pinagsanib na pwersa ng Cordon Police Station at iba pang unit ng PNP ang isang lalaki na kabilang sa listahan ng Regional Most Wanted Person sa Barangay Sagat, Cordon Isabela. Kinilalang suspect sa alias Mark Lee, 19 taong gulang, binata at residente ng nasabing bayan. Siya ay number 10 sa listahan ng Most Wanted Person sa rehiyon at naharap sa kasong panggagahasa alinsunod sa Article 266A ng Revised Penal Code na may kaugnay sa Republic Act 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Batay sa investigasyon ng pulisya, dumulong ang magulang ng biktima upang iulat ang umano'y pang-aabusong naganap noong Oktubre 14, 2024 sa bayan ng Difun, Quirino. Ayon sa investigasyon, ang biktima ay paulit-ulit na pinagsamantalahan ng suspect kasama ang dalawa nitong kasamahan. Ang pag-aresto sa suspect ay sinagawa sa bisa ng warrant of arrest na inilabas noong ika-27 ng Mayo taong kasalukuyan ng Regional Trial Court Branch 32 sa Cabarugis, Quirino. Ang nasabing warrant ay kaugnay ng 3 kasong kriminal na may walang inirekomendang piyansa. Ayon kay Police Brigadier General Roy B. Pareña, Regional Director ng Police Regional Office 2, ang pagka-aresto sa suspect ay patunay na walang humpay nating kampanya para sa hustisya ng mga biktima ng karumal-dumal na krimen. Hindi titigil ang Police Regional Office 2 hanggat ang lahat ng mga wanted person, lalo na yaong mga akusado ng pang-aabuso sa kababaihan at kabataan ay nahiharap sa batas. Ang pagkahuli ay malinaw na patunay ng ating matatag na paninindigan ng Valley Cops sa pagbibigay proteksyon sa pinaka-vulnerableng sektor ng ating lipunan tungo sa mas tahimik at payapang pamayanan para sa bagong Pilipinas. Mula dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Rich Ledesma, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Ledesma. Inaresto naman ng Makati PNP ang 3 street-level individuals at nasaba na aabot sa mahigit 100,000 pisong halaga ng inilalang shabu sa isang matagumpay na operasyon kontra illegal na droga. Para sa ulat, narito si Patrolwoman Mika May Pahiwag. Arestado ang 3 street-level drug personality ng mga operatiba ng Makati City Police Station Drug Enforcement Unit sa isinagawang buy-bust operation sa Makati City.
Kinilala ang mga suspek na sina alias Alvin, 50 taong gulang, alias Boyet, 52 taong gulang at alias JR na 20 taong gulang. Nasamsam sa kanila ang 4 na tray ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 20.50 gramo na nagkakahalaga ng humigit kumulang 139,400 pesos. Kabilang din sa nakumpiska ng Makati Police ay ang isang gray metallic Mitsubishi Expander, isang cellphone at buy-bus money. Sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga nasabing suspek. Mula dito sa Camp Bagong Diwa, Bikutan, Taguig City, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mika May Bahiwag, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bahiwag. Naligtas ang 2 Korean nationals mula sa tangang kidnapping habang 3 suspect ang agad na naaresto ng Pampanga PNP sa loob ng Clark Report Zone sa Mabalacat City, Pampanga. Ibinabalita ito ni Patrolwoman Jilly Peña. Nabigo ang isang tangkang pagdukot sa 2 Koreano matapos ang mabilis na aksyon ng Mabalacat City Police Station sa loob ng Clark Freeport Zone, Mabalacat City, Pampanga nito lamang Agosto 24 taong kasalukuyan. Kinilala ang mga biktima na sina Ho Jun-jo, 32 anyos, residente ng Angeles City at Jong Song-nak, 33 anyos, residente ng nasabing lugar. Batay sa paunang investigasyon, nakatanggap ng tawag ang pulisya mula sa Clark Development Corporation hinggil sa nagaganap na abduction. Sa mabilis na pagresponde ng mga otoridad, agad nilang naabutan at nasa kote ang mga suspect matapos ang mainit na habulan. Nadakip ang 3 suspect, kabilang ang isang aktibong sundalo, habang patuloy namang pinaghahanap ang 3 iba pang suspect na tumakas matapos ang operasyon. Na-recover sa mga naarestong suspect ang iba't ibang armas kabilang ang 3 baril, 4 na magasin na may mga bala, isang susi ng sasakyan, 9 na iba't ibang identification cards at isang Ford na kulay itim na may plakang NHF 6831 na ginamit sa krimen. Kasong paglabag sa RA 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at abduction ang kinakaharap ngayon ng mga suspect na nakakulong sa Mabalacat CPS. Ayon kay Police Colonel Eugene M. Marcelo, Provincial Director ng Pampanga Police Provincial Office, magsisilbing babala ito na walang kriminal ang makakatakas sa batas sa Pampanga at patuloy na ipapatupad ng pulisya ang mabilis at matapang na aksyon para sa seguridad ng publiko. Mula dito sa Police Regional Office 3, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Jilly Advincula Peña, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Peña. Naaresto ang 2 individual sa ginasang buy-bus operation ng Antipolo PNP bilang bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa iligal na droga. Narito ang ulat ni Patrolwoman Jessie Chris Obrero. Aresto ng mga operatiba ng Provincial Intelligence Unit ng Rizal Police Provincial Office ang 2 individual sa isinagawang buy-bust operation sa Barangay Mayamot, Antipolo City. Kinilala ang mga sospek na sina alias Source, residente ng Barangay Mayamot, Antipolo City at alias John mula sa Barangay 306, Quiapo, Manila. Nasamsam mula sa mga sospek ang 2 cartridge na naglalaman ng pinaniniwalaang THC oil, ang aktibong sangkap ng marijuana na tinatayang nagkakahalaga ng 35,000 pesos, 8 cartridge na may residue ng THC oil, 9 na plastic containers, 2 kahon na maliit na karton, isang Reno 6C cellphone at 2 tig 500 pesos na ginamit bilang buy-bust money. Lahat ng ebidensya ay may tamang markings at pinirmahan ng mga arresting officer. Inihahanda na ang mga dokumento para sa pagsasampa ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Dito sa Calabarzon, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Jessie Chris S. Obrero. Alagad na batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Obrero. Nahuli ang isang magsasaka sa buy-bust operation na ikinasal ng mga otoridad sa Barangay Inogbong, Banaraza, Calamba. Ang kabuuang detalye hatid
arestado ang isang lalaki matapos mabilhan ng baril at makuhanan ng hinihinalang ilegal na droga sa ikinasang bypass operation ng Batarasa MPS sa Barangay Inugbong, Batarasa, Palawan nito lamang ika-24 ng Agosto taong kasalukuyan. Kinilalang sospek na si alias Mando, 35 taong gulang, isang magsasaka at residente ng Barangay Pangubilyan, Brooks Point, Palawan. Sa isinagawang operasyon, nabilhan si Mando ng mga operatiba ng isang improvised shotgun ng isang nagpanggap na pusher buyer. Bukod sa baril, nakumpiska rin sa posesyon ng suspect ang 2 sachet ng naglalaman ng hinilang shabu. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng Batarasa Municipal Police Station ang suspect na haharap sa kasong paglabag sa RA 10591 o Illegal Possession of Firearms at RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy namang pinaalahanan ng pambansang pulisya ang publiko na makipagtulungan sa kampanya kontra ilegal na gawain upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa komunidad. Mula dito sa Calapan City, Oriental, Mindoro, ako ang iyong PNN correspondent, Patrolwoman Ferlin Joy Cawile, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Cawile. Napasa kamay na ng Basod PNP ang 2 suspect sa kasong karnaping matapos ang isang mainit na hot pursuit operation na nagresulta sa pagkakadakip. Para sa balita, narito si Patrolwoman Carmela Panganiban. Arestado ang 2 sospek sa kasong karnaping ng mga tauhan ng Basod Municipal Police Station sa pamamagitan ng ikinasang hot pursuit operation sa Barangay Poblasyon 1, Basod, Camarines Norte. Dakong alas 5 ng hapon ang isinagawa ang nasabing operasyon na nagresulta sa pagkakadakip sa mga sospek na nakilala sa mga alias na Romy, 19 na taong gulang, at Kari, 24 na taong gulang, kapwa walang trabaho at residente ng Basod, Camarines Norte. Sa nasabing operasyon, na-recover mula sa pag-iingat ng mga sospek ang isang Honda Beat motorcycle na naiulat na nakarnap noong gabi ng Agosto 22 taong kasalukuyan. Sa ngayon, nasa kustodiya ng Basod Municipal Police Station ang 2 akusado habang tinatapos ang kinakailangang dokumentasyon para sa pagsasampa ng kaso para sa paglabag sa Republic Act 10883 o ang New Anti-Carnapping Law. Mula dito sa Bicol Region, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Carmela Panganiban, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Panganiban. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas. Ipinagkaloob sa mga magsasaka ng Iloilo ang mahigit 1 milyong pisong pondo para sa livelihood program na layong palakasin ang kanilang kabuhayan. Ang ulat ay hatid ni Patrolwoman Charmin Balonsat. Matagumpay na naisagawa ng RPSB Team Igbaras sa pangunguna ng kanilang team leader na si Police Captain Danilo Nuca ang pangangasiwa ng releasing ng DOLE Integrated Livelihood Program na nagkakahalaga ng 1,280,000 para sa Barangay Indaluyan Farmers Association nito lamang ika-26 ng Agosto taong kasalukuyan sa covered court ng Barangay Indaluyan, Igbaras, Iloilo. Pinangunahan ni Benigno C. Cabadon Jr., DILP focal person ng DOLE Iloilo Field Office ang turnover ng pundo kasama sina Kelly Francis Santillan, Christine Faith Misaon at Mubahar Hinjana, mga tupad coordinators. Dumalo rin sa makabuluhang aktibidad sina Honorable Attorney Vicente Escorpion Jr., Municipal Mayor ng Igbaras, at SB member Fatima Ibanin kasama ang mga barangay at SK officials. Formal namang tinanggap ni Mr. Enrico Eripol, presidente ng Farmers Association, kasama ang mga opisyal ng barangay ang nasabing tulong pinansyal na inaasahang magbibigay ng malaking ambag sa mga proyektong pangkabuhayan, kabilang ang rice mill, corn cracker, corn chiller,
at trading operations. Ang nasabing inisyatiba ay nagbigay ng pag-asa, pagkakaisa at pananabik para sa mas maliwanag na kinabukasan tungo sa kaunlaran sa agrikultura at kabuhayan ng nasabing barangay. Patuloy ang RPSB Team Igbaras sa kanilang malasakit sa komunidad sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok at pagtulong sa mga programang magbibigay benepisyo at kabuhayan sa mamamayan tungo sa kapayapaan at kaunlaran. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Charmaine Balunsat, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Balunsat. Nahuli naman ang isang security guard na kabilang sa top 1 most wanted person sa kasong murder matapos ang isinagawang operasyon ng pulisya sa Region 7. Para sa ulat, narito si Patrolwoman Judith Nicanor. Kulungan ang bagsak ng isang security guard na top 1 most wanted person municipal level na may kasong murder matapos maaresto ng kapulisan ng San Fernando sa Barangay Pitalo, San Fernando, Cebu nito lamang nakaraan. Ayon kay Police Major Michael C. Gingoyon, Chief of Police ng San Fernando Municipal Police Station, Cebu Police Provincial Office, bandang alas 6:30 ng umaga nang maaresto ng kapulisan ng suspect na si alias Alfredo, 34 anyos, isang security guard na residente na nabanggit na lugar. Ang notorious na suspect ay naaresto ng mga otoridad sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong murder na inisyo ni Honorable Joy Bracero Redoble, presiding judge ng RTC Branch 77, Carcar City na wala rekomendadong piyansa. Samantala, kasalukuyang nasa kustudiya ng San Fernando MPS ang suspect para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. By personnel from San Fernando Municipal Police Station led by Police Major Michael Cabuslay Gingoyon, Chief of Police. This accomplishment proves our unwavering commitment to enforce the law and keep our community safe. This arrest sends a strong message. The law will catch up with those who choose to hide and break it. The PNP is committed in pursuing all fugitives from justice. We also urge the public to remain vigilant and to continue cooperating with authorities. Information, no matter how small, can make a big difference. We thank the public for their support and encourage everyone to report suspicious activities through our hotlines or the nearest police station. The fight against crimes is a shared responsibility, and together we can make our communities safer. Ang kapulisan ng San Fernando ay walang tigil sa pagsasagawa at pagpapaigting ng kampanya laban sa anumang uri ng kriminalidad upang masiguro ang kaayusan sa kanilang nasasakupan dahil sa bagong Pilipinas ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa Central Visayas, ako yung Police News Network Correspondent, Patrolwoman Judith Nicanor, lagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Nicanor. Nagbalik loob sa pamahalaan ang isang miyembro ng Communist Terrorist Group sa Barangay Cristina, Calubian, Leyte bilang suporta sa programang pangkapayapaan ng gobyerno. Ibabalita yan ni Patrolwoman Cristel Palafon. PNP SAF 805 Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 8 at Calubian Municipal Police Station. Isinuko rin ng nasabing surrendery ang isang unit ng homemade shotgun at 2 bala. Samantala, nakatanggap naman ang nagbalik loob ng agarang tulong pinansyal at bigas mula sa mga kapulisan. Ang dating miyembro ng CTG ay nasa kustudiya na ng 2nd Leyte PMFC para sa kanyang pagsasailalim sa programa ng ating gobyerno na Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. Ang pagbabalik loob ng nasabing surrendery ay representasyon na ang mga programa ng ating gobyerno sa pagwawakas ng insurhensya at terorismo ay matagumpay na naipapatupad tungo sa pagkamit ng payapa at maunlad na bagong Pilipinas. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Palafox, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Palafox. Narito naman ang mabalita mula sa bahagi ng Mindanao. Inaresto ng Bukidnon PNP ang isang drug suspect sa matagumpay na isinagawang bypass operation na bahagi ng pinaigting na kampanya kontra illegal na droga.
Patuloy ang mahigpit na pagbabantay ng pulisya upang masugpo ang pagkalat ng ipinagbabawal na droga na maaaring makasira sa kapayapaan ng bansa. Ang balitang ito ay hatid ni Patrolwoman Rhea May Sanchez. Arestado ang individual sa isinagawang joint buy-bust operation ng Regional Drug Enforcement Unit 10 at Bukidnon Provincial Intelligence Unit katuwang ang mga kapulisan ng Valencia City Police Station sa Barangay Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Brian M. Panganiban, officer in charge ng Valencia City Police Station, ang drug suspect na si alias Chris, lalaki, 20 anyos at residente ng nasabing lugar. Sa ikinasang joint buy-bust operation ng mga operatiba bandang alas 7 ng gabi ay nagresulta sa pagkakakumpiska ng mga pakete ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 44,880 pesos, isang cellphone, isang 500 piso bill na ginagamit bilang buy-bust money at iba pang non-drug items. Ang suspect ay naharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act 2002. Mula dito sa Northern Mindanao, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Remy B. Sanchez, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sanchez. Nasamsam ang tinatayang 3.3 milyong pisong halaga ng shabu at naaresto ang kabuang 109 drug suspect sa magkakaiwalay na operasyon kontra illegal na droga sa rehiyon ng Caraga. Ang buong detalye ay hatid ni Patrolwoman K. Francisco. Umabot sa 3,357,839 pesos ang halaga ng shabu at marijuana ang nakumpiska, habang 109 drug suspects ang naaresto sa pinaigting na kampanyang kontra iligal na droga ng Police Regional Office 13 mula Agosto 1 hanggang 25, 2025. Ayon sa datos ng Regional Operations Division, kabuuang 493,000 na gramo ng shabu at 17 na gramo ng marijuana ang nasamsam mula sa 97 na anti-drug operations sa rehiyon. Sa kabuuan, 39 high-valued individual at 70 street-level individuals ang nahuli at kinasuhan ng paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pinuri ni Police Brigadier General Marshal Mariano P. Maestrado IV, Regional Director ng Police Regional Office 13, ang mga operatiba sa tagumpay na kanilang operasyon laban sa iligal na droga. Hinikayat din niya ang publiko na makisa sa kampanya ng PNP sa pamamagitan ng pagbibigay ng maagap at makabuluhang impormasyon sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya. Patuloy ang Police Regional Office 13 sa mas pinaigting na kampanya laban sa iligal na droga upang masiguro ang kapayapaan at kaayusan sa buong Caraga Region. Mula rito sa rehiyon ng Caraga, ako yung Police News Network correspondent, Patrolwoman K. Francisco, alagad na batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Francisco. Nauwi sa madugong insidente ang pananambang sa Gindulungan, Maguindanao del Sur, kung saan 2 ang nasawi at 6 ang sugatan sa karahasan. Para sa detalye, narito si Patrolwoman Veronica Lagi. 2 lalaki ang nasawi habang 6 naman ang sugatan matapos pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang salarin ang isang commuter van sa bahagi ng Barangay Bagan, Gindulungan bandang alas 7:30 ng gabi nito lamang ika-25 ng Agosto taong kasalukuyan. Batay sa initial na ulat ng mga pulisya, sakay ng isang Toyota commuter van ang mga biktima at patungo sana sa Datu Saudi Ampatuan nang bigla na lamang pinagbabaril ng mga suspect pagdating sa nasabing lugar. Nagawa pang magmaneho ng driver ng van hanggang sa Datu Saudi Ampatuan MPS upang humingi ng saklolo. Agad namang dinala ang 6 na sugatan sa IFO Maguindanao para sa agarang lunas. Samantala, patuloy na nagsasagawa ng masusing investigasyon ang Gindulungan MPS upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga salarin at ang motibo sa likod ng naturang pamamaril. Kinundena naman ng Probar PNP ang naganap na ambush. Sa isang pahayag, sinabi ni Police Brigadier General Jason C. De Guzman, Regional Director ng Probar, na hindi gawain ng matitinong tao at nasa tamang pag-iisip ang naturang insidente. Nangako rin siya na hindi titigil ang mga kapulisan hanggat hindi napapanagot ang mga responsable sa naturang insidente. Mula rito sa rehiyon ng Bangsamoro, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Veronica Lagi, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Lagi.
At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balansing balita. Dahil dito, sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami ang inyong alagad ng batas tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Julius Sam Acad. At ako naman po si NUP Alina Joy Sandoval, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.